Huminto ka sandali at makinig. Maaaring parang baliw ang sasabihin ko, ngunit ito ang pinakatotoong katotohanan, lahat ng natutunan mo tungkol sa tagumpay ay baliktad. Hindi ito talino. Hindi ito swerte. At tiyak na hindi ito basta-bastang pagsisikap. Natuklasan ko, sa gitna ng sakit, nakakaunti, mga 1% lamang ng mga tao sa mundo, ang may tapang na gamitin ang tunay na lihim ng tagumpay. At dahil dito, sila ang may hawak ng halos lahat ng kayamanan sa mundo. Ngayon, sagutin mo ako, paano kung lahat ng itinuro sa iyo tungkol sa paglikha ng pera ay isang kasinungalingan? At paano kung kayang-kaya mong baguhin ang iyong buong buhay sa loob ng ilang buwan? Diretso na ako sa punto, ang isang ideya, kapag inalagaan at pinaniwalaan, ay may higit na kapangyarihan kaysa anumang diploma, dagdag na oras sa trabaho, o payong pinansyal na narinig mo. Hindi ko tinutukoy ang mga dumadaang kaisipan, tinutukoy ko ang ideyang sumisibol sa kalagitnaan ng gabi, ang sulyap ng inspirasyong nagpapabilis ng tibok ng puso, na madalas mong ilibing dahil sa takot o katamaran. Alam ko ito dahil naranasan ko mismo. Naalala ko pa na tumanggap ako ng trabaho sa paglilinis ng pasilyo kapalit ng humigit kumulang 1,500 piso bawat buwan. Nakakatawa, hindi ba? Walang sino mang makakapag-isip na ang pagwawalis na yon ang magiging binhi ng negosyo na unti-unting nag-angat sa akin mula sa kakulangan. Hindi swerte ang nagbago sa akin. Hindi rin bigla ang katalinuhan. Isang simpleng ideya lang at ang desisyong huwag itong hayaang mamatay. Kumilos ako kahit wala akong puhunan, kahit walang katiyakan, taglay lang ang paniniwalang may potensyal iyon na maging dakila. Huminto ka at itanong sa sarili, ilang ideya na ba ang iyong pinabayaan dahil inisip mong maliit lang ito, imposible, o hindi para sa akin? Ilang beses mong pinakinggan ang boses na nagsasabing hindi ito gagana at tinanggap iyon na parang batas. Ang mga boses na iyon ay nagmumula sa mga paniniwalang minana natin, mga takot na itinanim ng pamilya, paaralan, at lipunan. Sinasabi nilang kailangan mong maghintay, magtipid, mag-aral pa, o maghanda muna. Ngunit ang katotohanan ay ito, ang mga ideya ay hindi naghihintay ng perpektong sandali, lumalago sila kapag pinakain mo. Paano mo gagawing buhay na puwersa ang isang ideya? Una, hulihin mo ito. Isulat agad sa oras na ito ay dumating. Huwag lang isipin, itala mo. Ang pagsulat ay pumuputol sa ugali ng pagpapaliban, ang mga ideyang nananatili sa isip ay namamatay sa unang duda. Sunod, itanong mo sa sarili, kung kailangan kong subukan ang ideyang ito sa pinakamababang panganib at pinakamurang paraan, ano ang unang hakbang? Huwag kang gumawa ng perpektong plano, isipin lamang ang pinakamaliit na posibleng kilos. Sa kaso ko, iyon ay ang pagwalis ng pasilyo kapalit ng humigit kumulang 1,500 piso. Aksyon iyon. Paglalantad. Pagkatuto. Pagkatapos mag-eksperimento ng may disiplina. Magtakda ng maliliit na layunin kada linggo na magdadala sa iyo sa katuparan ng iyong ideya. Gumamit ng simpleng sukatan, ilang tao ang lalapitan ko ngayong linggo. Ilang alok ang gagawin ko. Ilang oras ang ilalaan ko para matutunan itong gawin ng mas mahusay. Gawing gawain ang intensyon. Ang gawain ay pumapatay sa pag-aalinlangan. Ang gawain ay nagiging ugali. At ang ugali ay lumilikha ng pagkakakilanlan. Kapag inulit mo ang 1 kilos sa mahabang panahon, hindi ka na nagsisikap alang, ikaw na mismo ang nagiging taong gumagawa nito. Harapin ng tapat ang mga takot na lilitaw. Ang una ay halos palaging kahihiyan, ano ang isipin nila? Narinig ko na yan ng maraming ulit. Ang ikalawa ay takot sa pera, paano kung malugi ako? At ang ikatlo ay pagdududa sa sarili, kaya ko ba talaga? Sagutin ang bawat isa sa pamamagitan ng konkretong pagkilos. Para sa kahihiyan, ibahagi ang ideya sa isang pinagkakatiwalaang tao at humingi ng puna. Para sa takot sa pera, gumawa ng murang eksperimento, subukan, patunayan, matuto. Para sa pagdududa, hatiin ang kinakailangang kasanayan sa maliliit na gawain at magsanay ng isa kada araw. Gumawa ng 10 maliliit na hakbang sa loob ng 30 araw upang pataasin ang iyong kakayahan. Kapag tumataas ang kakayahan, nawawala ang takot. Isipin mo rin kung paano iaangkop ang iyong ideya sa panahon ngayon. Hindi lahat ng ideya ay nangangailangan ng pisikal na lugar. Sa taong 2025, maaari mong gawing digital na produkto ang iyong kaalaman, gawing konsultasyon bawat oras, serbisyong may buwanang bayad, o nilalamang umaakit ng kliyente.
Kung ang ideya mo ay tungkol sa serbisyong lokal, gaya ng paglilinis noon sa akin, pag-isipan ang mga paraan upang mapalago ito, magtayo ng grupo, magturo sa iba, magtakda ng pamantayan sa proseso. Kung kaalaman naman, maglathala, mag-record, o magbigay ng online na pagsasanay. Pinapayagan ngayon ng internet ang pagsusuri ng may mababang gastos, gumawa ng simpleng pahina, mag-alok ng maliit na presele, at obserbahan ang tugon. Ang pagsubok ay mas mahalaga kaysa perpektong plano. Pagmasdan ang mga karaniwang dahilan ng mga tao tungkol sa pera at sa pagsisimula ng bago, wala akong oras, wala akong pera, hindi ko alam kung paano, masyadong mapanganib. Gawin mong tanong ang bawat dahilan, gaano karaming oras sa araw mo ang ginugugol sa mga bagay na walang bunga? Saan mo maaaring ilipat ang 30 minuto bawat araw upang magtrabaho sa iyong ideya? Magkano talagang kailangan mo para sa unang pagsubok, madalas ay mas mababa kaysa inaakala mo. Para sa hindi ko alam kung paano, gumawa ng listahan ng mga mapagkukunan, mga video, aklat, o taong matatanungan. Ang pagkatuto ay tuloy-tuloy, hindi mo kailangang maging perpekto bago magsimula. Gusto kong isipin mong malinaw at praktikal ang lahat ng ito, parang isang kwentong nagsisimula sa unang hakbang tungo sa tunay na pagbabago. Pumili ka ngayon ng isang ideya at magtakda ng panahon na 12 buwan upang ito'y maging tunay na pinagmumulan ng pera o mahalagang kaalaman. Hatiin ang 12 buwan na ito sa 4 na yugto ng 3 buwan bawat isa. Sa unang 3 buwan, pangalap ng ideya, pananaliksik, unang hakbang na praktikal, at unang benta o unang serbisyong na ibigay. Sa ikalawang 3 buwan, tumanggap ng puna, ayusin ang proseso, at simulan ang pagtatayo ng presensya, maaaring simpleng pahina sa internet, mga profile, o maliit na ugnayang propesyonal. Sa ikatlong 3 buwan, ayusin ang sistema, simulan ang pagdodokumento ng mga gawain, turuan ang isang tao, at automatisin ang anumang bahagi na posible. Sa ika-4 na 3 buwan, suriin ang mga resulta, ayusin ang mga presyo, at ituon ang pansin sa pagpapalawak. Pagkatapos ng isang taon, magkakaroon ka ng totoong impormasyon, at ang totoong impormasyon ay mas mahalaga kaysa pag-asa. Ngayon, gawin natin ang isang ehersisyo, walang dahilan upang umiwas, kumuha ng papel at isulat, sa isang pangungusap, ang ideyang may pinakamalaking potensyal na baguhin ang iyong buhay sa susunod na 12 buwan. Huwag mong pag-isipan ng labis. Huwag mo itong paliitin. Isulat mo lang. Sa ibaba, isulat ang pinakamaliit na hakbang na kaya mong gawin sa loob ng susunod na 24 na oras. Pagkatapos, isulat ang 3 tao na maaari mong lapitan ngayong linggo upang pag-usapan ito, isang posibleng kliyente, isang taong makapagbibigay ng tapat na puna, at isang taong susuporta sa iyo kapag bumaba ang iyong sigla. Ang simpleng kilos na ito, pagtukoy, maliit na aksyon, at koneksyon, ang nagsisilbing tulay sa pagitan mo at ng posibilidad. At may isang bagay na halos walang gumagawa, idokumento ang maliliit na tagumpay. Sa pagtatapos ng bawat linggo, isulat kung ano ang gumana, kahit pa maliit na bagay lamang. Isang email na naipadala, isang tawag na nagawa, o isang positibong komento. Ang mga talaing ito ay magiging ebidensya ng iyong pag-unlad pagkalipas lamang ng ilang buwan. Naalala ko noong una kong natanggap ang bayad para sa paglilinis na ginawa ko. Ang halagang iyon, nakatumbas ng humigit kumulang 1,500 piso, ay nagdulot ng pakiramdam na hindi nabibili, ang kumpirmasyon na buhay ang ideya. Ang kumpirmasyong iyon ang naging gasolina ko. Itago mo ito. Tanggapin mo rin na magkakamali ka, marami akong pagkakamaling nagawa. Ngunit bawat pagkakamali ay naging pahiwatig kung ano ang kailangang baguhin. Ang pagkakamali ay mura kapag sinusubukan mo ng maaga, ngunit napakamahal kung ginugol mo ang maraming taon sa perpektong plano. Piliin mo ang bilis na may kasamang pagkatuto. At kung gusto mo ng praktikal na hamon, sa loob ng susunod na buwan, mangako ka sa 30 totoong aksyon upang itulak pasulong ang iyong ideya, isa kada araw ng trabaho. Pumili ng sukatan upang subaybayan, maaaring bilang ng mga potensyal na kliyente, pag-uusap o mga serbisyong naihatid, at sa pagtatapos ng 30 araw, gumawa ng pagsusuri. Kung nagawa mo ito sa loob ng 12 buwan ng may disiplina, malaki ang posibilidad na ang simpleng ideya ay maging isang bagay na makapagsusustento sa iyo at mag-aangat sa iyong buhay. Hindi ito teorya, ito ay natural na resulta. Huwag mong ipagkamali ang pagiging simple bilang kakulangan ng lalim. Ang isang simpleng ideya, kapag mahusay na ipinatupad, ay makapangyarihan. Nagsimula ako noon sa isang makipot na pasilyo at isang basahang panglinis.
Maaari kang magsimula sa isang pangungusap na isinulat, isang alok na ipinadala, o isang pag-uusap na sinimulan. Ang kaibahan ng taong umuunlad at ng taong nananatiling nakatigil ay hindi ang pagkakaroon ng mas matatalinong ideya, kundi ang lakas ng loob na alagaan ang ideyang iyon hanggang sa ito ay mamunga. Kaya gawin mo ito, isulat ang iyong ideya, tukuyin ang pinakamaliit na hakbang, kumilos ngayon, at ulitin. Hayaan mong mabuhay ang ideya. Sa malaking bahagi ng aking buhay, naniwala ako sa isang kasinungalingan na dinadala pa rin ng karamihan, na ang tagumpay ay para lamang sa mga pinakamatalino. Lumaki akong iniisip na ang mga taong matatalino, yaong may mga diploma na nakasabit sa dingding, lamang ang may kakayahang makamit ang mga dakilang resulta. Ngunit ang paniniwalang iyon ang siyang pumigil sa akin ng maraming taon. Tinitignan ko ang sarili ko at iniisip, paano ako unlad kung hindi ko man lang natapos ang paaralan? Ang katotohanan ay ang katalinuhan ay walang kinalaman sa kasaganaan. Nakilala ko ang mga taong matatalas ang isip, puno ng titulo, ngunit baon sa utang. At nakilala ko rin ang iba na halos hindi marunong magsulat ng tama, ngunit pinamumunuan ang mga negosyo na kumikita ng milyon-milyong piso. Sa pagkakaibang iyon ko napagtanto ang isang nakakagulat na katotohanan, ang tagumpay ay hindi nakasalalay sa kaalaman, kundi sa kung paano nakaprograma ang iyong isipan. Hindi tayo tinuruan na mag-isip ng may kasaganaan. Sa halip, tinuruan tayong mga tuwiran sa kakulangan. Bata pa lang tayo, naririnig na natin ang mga katagang ang pera ay hindi tumutubo sa puno, ang trabaho ay paghihirap, ang mayaman ay mandaraya. At hindi natin namamalayan, nagiging mga utos sa ating isip ang mga katagang iyon, tahimik na kumikilos, sinisira ang ating mga desisyon, at hinuhubog ang ating mga resulta. Matagal din akong nabuhay sa ganitong paraan, naniniwalang kailangan ko munang maging mas matalino bago ko karapat-dapatin ang mas malaking kita. Pero hindi kailanman tungkol sa talino ang pera. Ang pera ay direktang resulta ng kung ano ang pinaniniwalaan mong posible. Kung naniniwala kang mahirap kumita, magiging mahirap ma ito. Kung naniniwala kang kailangan mong ipaglaban ang bawat sentimos, ibibigay iyon ng buhay sa iyo, isang walang katapusang pakikibaka. Napatunayan na ng agham na ang isip ng tao ay gumagana batay sa mga mental na mapa. Ang iyong pinaniniwalaang totoo ay nagiging salamin ng paraan kung paano mo nakikita ang mundo. Kapag naniniwala kang imposible ang tagumpay, literal mong hindi nakikita ang mga oportunidad sa harap mo. Maaaring nagniningning na ang mga ito, ngunit hinaharangan ng iyong isip dahil hindi ito tugma sa kung ano ang akala mong totoo. Naalala ko pa ang araw na unang kong naunawaan ito. Pagod na pagod ako noon. Nagtatrabaho ako ng mahabang oras, ngunit pareho pa rin ang laman ng bangko. Ramdam ko ang pagkakakulong, para bang ang sansinukob mismo ang humahadlang sa akin. At doon ko napagtanto, ang problema ay hindi ang kakulangan sa pagsisikap. Iyon ang uri ng pag-isip na nagtulak sa akin noon. Naniniwala ako na tanging pisikal na pagsisikap ang lumilikha ng kayamanan, ngunit sa totoo lang, ang kayamanan ay unang ipinapanganak sa isang hindi nakikitang dimensyon, sa antas ng kamalayan. Kaya may mga taong tila nagtatrabaho ng mas kaunti ngunit nakagagawa ng higit pa. Hindi sila tamad, nauunawaan lamang nila ang prinsipyo, hindi ka binabayaran batay sa oras na ginugol mo sa trabaho, kundi sa halagang iyong nilikha, at ang halagang iyon ay bunga ng mga ideya, hindi ng lakas. Tingnan mo ang mga pattern, ang mga taong naniniwalang sila ay ipinanganak na mahirap ay palaging gumagawa ng mga desisyong nagpapatibay sa paniniwalang iyon. Iniiwasan nila ang panganib, tinatanggihan ang mga pagkakataon, at inuukit ang kanilang isipan sa takot. Samantalang yaong naniniwalang maaari silang umunlad, kahit hindi pa nila alam kung paano, ay nakakakita ng mga daan na tila biglang lumilitaw mula sa kawalan. Tumutugon ang universo sa panginginig ng iyong kaisipan, at ang iyong panginginig ay refleksyon ng kung paano mo tinitingnan ang iyong sarili. Kapag iniisip mong hindi ko kaya, literal kang nagpapadala ng enerhiya na humaharang sa daloy ng mga posibilidad. Ilang taon akong ganito, sinisira ko ang sarili kong pag-usad. Akala ko kailangan kong mag-aral pa ng mag-aral, kumuha ng mas maraming kurso, o mag-ipon ng mga diploma. Hindi ko namalayan na yon ay isang maskara ng aking takot na kumilos. Hinanap ko ang walang katapusang paghahanda para lamang makaiwas sa pakiramdam ng kabiguan. Ngunit ang tagumpay ay hindi dumarating sa taong naghihintay maging handa, dumarating ito sa taong kumikilos kahit may pagdududa. Nang maunawaan ko ito, nagbago ang takbo ng buhay ko. Sinimulan kong gamitin kung anong meron ako, kung anong alam ko,
at sa bawat hakbang ay napagtanto kong lumilitaw ang karunungan sa mismong proseso, hindi bago ito magsimula. Ang pagkilos ang gumigising sa kakayahan, hindi kabaliktaran. Ngayon ay malinaw sa akin kung gaano kalakasirain ng paniniwala sa kakulangan ng katalinuhan ang mga pangarap. Maraming kahangahangang tao ang hindi nagtutuloy magnegosyo dahil iniisip nilang hindi sila magaling sa mga numero. Ang iba na may sumusuko sa pagtuturo, paglikha, o pag-imbento dahil naniniwala silang wala silang talento. Ngunit ang katalinuhan ay nababago. Ang utak ng tao ay may katangiang tinatawag na neuroplasticity, kaya nitong muling ayusin ang sarili batay sa paggamit. Kung mas hinahamon mo ang iyong isipan, mas marami itong nililikhang koneksyon. Sa madaling salita, habang mas kumikilos ka, mas nagiging matalino ka. Ang paghihintay hanggang sa maging sapat ay isang bitag na perpekto para sa pagiging hindi umaabante. Nakikita ko ito sa lahat ng oras, mga taong may pambihirang kakayahan, ngunit nakakulong sa mga lumang paniniwala. Naniniwala silang marumi ang pera, na ang pagyaman ay pagiging makasarili, at ang pag-asenso ay nangangahulugang pagtataksil sa sarili nilang mga prinsipyo. Nabubuhay sila sa pagitan ng dalawang lakas, pagnanais na umunlad at pagkakasala dahil sa pagnanais na iyon. Ang tunggaliang ito sa loob ang siyang pumipigil sa daloy ng kasaganaan. Sapagkat hindi ginagantimpalaan ng universo ang kontradiksyon, tumutugon ito sa kaliwanagan. Kapag pinagsama mo ang layunin, pananampalataya, at pagkilos na may pagkakatugma, halos tiyak na dumarating ang resulta. Madalas kong sabihin, hindi mo inaakit ang iyong ninanais, inaakit mo ang kung sino ka. At kung sino ka ay hinuhubog ng iyong paniniwala kung ano ang posible. Kung nais mong baguhin ang iyong buhay, simulang obserbahan ang iyong mga paniniwala. Kumuha ng papel at isulat ang unang mga salitang pumapasok sa isip mo kapag naririnig mo ang salitang pera. Isulat ng walang pagpipigil. Marahil lilitaw ang mga ideyang tulad ng ang pera ay nagdudulot ng problema, hindi ko alam kung paano ito hawakan, o ang may pera ay nakakalimot sa iba. Pagkatapos, tingnan mong muli ang mga ito at itanong, ito ba ay ganap na totoo, o mga kaisipang tinanggap ko ng hindi sinuri? Sa karamihan ng kaso, ito ay mga paniniwalang minana mo lamang, hindi mo sariling karanasan. Kapag napagtanto mo ito, maaari kang makalaya. Isa sa mga pinakamalayang aral na natutunan ko ay hindi mo kailangang labanan ang lumamong paniniwala, sapat ng palitan ito. Ang bawat limitadong paniniwala ay isang kaisipang paulit-ulit na sinasamahan ng emosyon. Kung ulitin mo ang kabaligtaran nito nang may sapat na paniniwala, muling inaayos ng iyong isipan ang pattern. Kaya sinimulan kong ugaliin ang pag-uulit ng mga makapangyarihang pahayag araw-araw. Sinasabi ko sa sarili ko, maluwag na dumadaloy sa akin ang pera, karapat-dapat ako sa kasaganaan, lumalago ang aking halaga sa bawat ideyang aking isinasagawa. Noong una, tila kalokohan ito, ngunit ang paulit-ulit na pagbigkas ang susi na nagbubukas sa hindi malay na isip. Ayon sa mga pag-aaral ng Universidad ng Harvard, kapag pinagsama ang positibong pahayag sa malalim na paggunita, tumataas ang aktibidad sa bahagi ng utak na may kaugnayan sa motibasyon at pagtitiyaga. Ibig sabihin, naniniwala ang iyong utak bago pa man lumitaw ang resulta, at kapag naniwala ito, nagbabago ang iyong pagkilos, kaya dumarating ang resulta. Ang maling akala ay iniisip ng ilan na ang positibong pag-isip ay pagtanggi sa realidad. Hindi ito ganoon. Ang positibong pag-isip ay simpleng pagpili kung saan mo ilalagay ang iyong focus. Patuloy na iral ang takot at pagdududa, ngunit wala kang obligasyong pakainin ang mga ito. Bawat kaisipan ay parang binhi, habang mas binibigyan mo ito ng pansin, mas ito'y lumalago. Kung araw-araw mong dinidiligan ang takot, ito'y mamumukadkad. Kung pananampalataya ang iyong inaalagaan, iyon ang usbong. At ang ani ay laging dumarating, alinman sa dalawa. Nais kong maunawaan mo ito ngayon, ang tagumpay ay hindi nakalaan lamang sa mga ipinanganak na matalino. Nakalaan ito sa mga handang mag-isip ng iba. Ang tanging uri ng katalinuhang kailangan mo ay ang maniwala. Ang natitira, itinuturo ng universo habang ikaw ay naglalakbay. Kapag binago mo ang paniniwala mo tungkol sa iyong sarili at sa pera, magsisimulang tumugon ang buong mundo sa bago mong panginginig. Hindi aksidente ang pagdating ng mga oportunidad, naroon na ang mga ito, naghihintay lamang na maging handa kang makita ang mga ito. Kaya tumingin ka sa paligid mo ngayon. Obserbahan mo ang buhay na meron ka. Ito ang eksaktong salamin ng kung ano ang pinaniniwalaan mong posible.
At kung hindi mo gusto ang iyong nakikita, tandaan, hindi ito parusa, ito ay payo mula sa universo. Ang universo ay laging nagbibigay ng mga palatandaan, at isa sa mga pinakamalakas na mensaheng natanggap ko ay ito: baguhin mo ang iyong isipan, itaas ang iyong dalas, at makikita mong ang lahat sa paligid mo ay magsisimulang magbago rin. Dahil kailanman, ang tagumpay ay hindi tungkol sa katalinuhan. Lagi at magpakailanman, ito ay tungkol sa kamalayan. Naalala ko ng eksaktong sandali kong napagtanto na hindi ko talaga nabubuhay ang sarili kong buhay. Nasa pinakadulong bahagi ako ng isang malaking bulwagan, napapaligiran ang daan-daang tao. Sa entablado sa harap ko, may isang lalaki, si Bill Goff, na nagsasalita ng may kakaibang kumpiyansa at linaw, na para bang siya ang may kontrol sa mismong hangin. Pinanood ko siya, lubos na nahumaling, habang may tinig sa loob ko na bumulong, kung kaya ko lang magsalita ng ganyan, kung meron lang akong ganitong tapang, magbabago ang lahat. Ngunit halos sabay, isang mas malakas, mas mapanlinlang na tinig ang sumagot, hindi mo yan kaya. Mapapahiya ka lang. Tatawanan ka nila. Iyon ang kulungan ko, ang takot na maging totoo ako. Hanggang sa biglang sabihin ni Bill ang isang pangungusap na tumagos sa kaluluwa ko, kung gusto mong maging malaya, kailangan mong maging ikaw. Parang kidlat na tumama sa akin ang katagang iyon. Noon ko napagtanto na sa loob ng maraming taon, sinubukan kong maging taong gusto ng iba. Nagsusuot ako ng iba't ibang mukha depende sa kung nasaan ako, isa sa trabaho, isa sa mga kaibigan, at isa pa sa bahay. Ngumingiti ako kahit gusto kong umiyak, tumatahimik ako kahit gusto kong sumigaw. Lahat iyon para lang matanggap at mapabilang. Ngunit ang kapalit ng pagtanggap na iyon ay ang pagkawala ng tunay kong pagkatao. Marahil ay nararamdaman mo rin ito. Baka tinigil mo rin ang iyong mga pangarap upang hindi ka masabing sobrang ambisyoso. O baka iniwan mo ang isang ideya dahil may tumawa rito. Maaaring nabubuhay ka rin ayon sa inaasahan ng iba, ng mga magulang, kapareha, o kasamahan, hanggang sa hindi mo nakilala ang sarili mo. Ito ay karaniwan. Maraming tao ang nakakulong sa imaheng ginawa ng mundo para sa kanila, at ang nakakalungkot pa, tinatawag nila itong seguridad. Naalala ko ang araw na nagpasya akong harapin ang takot na iyon. Pinili kong magsalita sa harap ng publiko sa unang pagkakataon. Nanginginig ako, pinagpapawisan ang mga kamay, at ang boses ko ay halos hindi lumalabas. Ang takot ay paulit-ulit na bumubulong, mapapahiya ka. At halos naniwala ako. Pero may isang tahimik na tinig na nagsabi, maging totoo ka lang. Kaya ginawa ko. At sablay yon. Nauutal ako, nalilito, at halos hindi makatingin sa mga tao. Ngunit matapos kong magsalita, may napansin akong hindi ko inaasahan, walang tumawa. Walang humusga. Sa halip, may ilang lumapit at nagsabing, naantig ako sa sinabi mo. Doon ko naintindihan, hindi ang pagiging perpekto ang nag-ugnay sa atin, kundi ang pagiging totoo. Simula noon, sinimulan kong isabuhay ang tinatawag kong unti-unting pagiging totoo. Araw-araw, pinapayagan kong ipakita ang mas totoo kong sarili. Nagsasabi ako ng totoo kahit nanginginig, umaamin ng pagkakamali kahit nahihiya, at tumitigil sa pagpapa-impress upang makapagpahayag ng tapat. At doon nagsimulang magbago ang lahat, ang mga tamang tao ay lumapit, at ang mga mali ay kusa ng lumayo. Ang buhay ko ay naging mas magaan. Natutunan kong ang takot ay hindi nawawala sa paglipas ng panahon, nawawala ito sa pamamagitan ng pagkilos. Habang mas nagiging ikaw, mas nawawala ang kapangyarihan ng takot. Ang takot na hindi maging totoo ay isa rin sa pinakamalalaking harang sa kasaganaan. Dahil ang tunay na pag-unlad ay nagmumula sa pagpapahayag ng iyong likas na kakayahan. Kapag itinago mo ang iyong iniisip, nararamdaman, at minimiti, pinipigilan mo ang agos ng kasaganaan. Ang pera ay enerhiya, at ang enerhiya ay dumadaloy sa katotohanan. Kapag nagkukunwari kang iba, parang sinasabi mo sa universo, huwag kang magtiwala sa akin, dahil ni ako mismo ay hindi nagtitiwala sa sarili ko. At sagot ng universo, ganoon din may pag-aalinlangan. Naalala ko ang panahong hindi ko magawang ipahayag ang sarili ko. Dumadalo ako sa mga pagpupulong, tahimik na nakikinig sa mga ideya, ngunit hindi nagsasalita kahit alam kong may mahalagang ambag ako. Hindi dahil wala akong alam, kundi dahil naniwala akong kapag nagsalita ako, mapapansin nilang hindi ako kasing talino ng iniisip nila. Iyon ang uri ng kulungan na hindi nakikita, ngunit unti-unting inuubos ang loob mo. Dahan-dahan mong pinapatay ang sarili mong boses hanggang sa paniwalaan mong wala ka ng halaga.
Iyan ang lakas ng pagdududa, hindi ka nito pinapatay agad, kundi unti-unting kinakain ang iyong paniniwala. At marahil kilala mo rin ang tinig na iyon. Ang tinig na nagtatanong, paano kung mabigo ako? Paano kung hindi nila ako tanggapin? Paano kung hindi gumana? Iyan ang musika ng pag-aalinlangan. Paulit-ulit itong tumutugtog sa isipan mo hanggang sa paniwalaan mong totoo ito. At ang pinakamasama, nakukumbinsi ka nitong mas mabuting huwag na lang sumubok kaysa subukan at magkamali. Matagal kong pinaniwalaan yon. Ilang pagkakataon na ang lumipas dahil inisip kong hindi pa tamang panahon o hindi pa ako handa. Pero ang katotohanan, walang sinuman ang handa. Ang kahandaan ay katang isip ng isip upang bigyang katwiran ang pagkilos na hindi ginagawa. Napatunayan ko ito nang sinimulan ko ang aking unang negosyo. Wala akong alam tungkol sa paglilinis, wala akong karanasan, at wala ring sapat na puhunan, marahil katumbas lamang ng humigit kumulang 15,000 piso. Napapaligiran ako ng pagdududa, paano kung mabigo? Paano kung mapahiya ako? Ngunit mas malakas kaysa sa pagdududa ay ang kuryosidad, ang kagustuhang malaman kung hanggang saan ko kayang makarating. At iyon ang nagtulak sa akin. Sinabi kong kahit may takot. At bawat pagkakamaling nagawa ko ay tila pumatay ng kaunti sa kapangyarihan ng pagdududa sa loob ko. Doon ko natuklasan na ang pagdududa ay hindi nawawala sa paglipas ng panahon, nawawala ito sa pamamagitan ng pagkilos. Nais kong maunawaan mo ito ng malalim, ang pagdududa ay isang gawa ng isip. Hindi ito katotohanan, kundi isang interpretasyon. At bawat interpretasyon ay maaaring mapalitan. Ang pagdududa ay isinisilang mula sa kakulangan ng kalinawan at kawalan ng pagkilos. Kapag hindi ka kumikilos, pinupunan ng isip ang kawalan ng galaw ng takot. Ngunit kapag kumilos ka, pinupunan ito ng karunungan. Ito ang dahilan kung bakit tila mas may kumpiyansa ang mga taong kumikilos, hindi dahil mas kaunti ang kanilang takot, kundi dahil natutunan nilang gamitin ang pagkilos bilang gamot laban sa pagdududa. May isang pangungusap na sinabi ng isa sa aking mga guro, si Earl Nightingale, na nanatiling nakaukit sa aking isipan, karamihan sa mga tao ay minamaliit ang kakayahan nila at naniniwalang mas magaling ang iba kaysa sa kanila. Nang marinig ko yon sa unang pagkakataon, naisip ko, tama siya, ngunit hindi niya ako tinutukoy. Akala ko noon ay iba ako hanggang sa mapagtanto kong ako mismo yon. Palagi kong inisip na mas matalino, mas handa, at mas karapat-dapat ang iba. Noon ko lang naintindihan kung ano talaga ang humahawak sa akin pabalik. Hindi iyon kabiguan, iyon ay ang paniniwala na hindi ako sapat. Isa ito sa mga pinakamapaminsalang paniniwala dahil nagkukunwari itong kababaang loob. Unti-unti mong makukumbinsi ang sarili mo na ang hindi mangarap ng malaki ay tanda ng kababaang loob. Ngunit hindi iyon kababaang loob, iyon ay paninira sa sarili. Ang tunay na kababaang loob ay pagkilala sa mga bagay na kailangan mo pang matutunan. Ang paninira sa sarili ay ang pagtangging tanggapin ang kakayahan mo na mayroon ka na. Malaki ang kaibahan. Kapag naniwala kang maliit ka lamang, ibinabalik ng universo sa iyo ang mga sitwasyong tumutugma sa imahe mong iyon. Ang isip ay parang salamin, hindi nito ibinabalik ang gusto mo, kundi ang pinaniniwalaan mo. Pag-isipan mo ito, ilang desisyon na ba ang naantala mo dahil sa pagdududa? Ilang proyekto, ugnayan, o simula ang nasira mo bago mo pa man subukan? Ilang beses mo na bang sinabi sa sarili mong hindi pa oras, kailangan mo pa ng dagdag na panahon, mas malaking halaga ng pera, halos katumbas ng 100,000 piso, o higit na katiyakan? Iyan ang wika ng pagdududa. Palagi itong nakatuon sa hinaharap, balang araw, kapag kaya ko na, sa tamang panahon, at habang sinasabi mo iyon, dumaraan ang buhay. Patuloy kang naghihintay ng senyas na kailanman ay hindi darating, dahil ang tunay na senyas ay ikaw mismo. Ang pagdududa ay isang gawi, at tulad ng anumang gawi, maaari itong baguhin. Nabubuhay ito sa kawalan ng kilos, ngunit namamatay kapag may galaw. Kapag kumilos ka, kahit natatakot, may nagbabago sa loob mo. Bawat maliit na tagumpay, bawat hakbang, bawat resulta ay nagiging matibay na ebidensya na kaya mo. Ganito mo binabago ang iyong pagkakakilanlan. Hindi ka na nagsisikap lang, ikaw na ang gumagawa. At habang mas marami kang ginagawa, mas kaunti ang puwang ng pagdududa. Kaya madalas kong hamunin ang mga tao na gumawa ng isang simpleng bagay na makapangyarihan. Sa loob ng 7 araw, pumili ng isang bagay na kinatatakutan mo at gawin ito, kahit natatakot ka pa rin. Maaaring maliit lang ito, magpadala ng mensaheng matagal mo nang iniiwasan,
humingi ng pagkakataon, mag-record ng video, simulan ang isang proyekto, o sabihin ang totoo mong iniisip. Gawin mo ito kahit nanginginig ka. Sa unang araw, mangunguna ang takot. Sa ikalawa, may inis ka rito. Sa ikatlo, mahina na ito. At pagdating ng ikapitong araw, mapapansin mong hindi pala ito ganoon kalaki tulad ng akala mo. Sa bawat pagkakataong kikilos ka sa kabila ng pagdududa, nagpapadala ka ng malinaw na mensahe sa universo, may tiwala ako sa sarili ko. At ang universo ay sumasagot sa pamamagitan ng pagkilos. Nagsisimulang gumaan ang daloy ng mga bagay, lumalapit ang mga tao, at dumarating ang mga pagkakataon. Hindi ito aksidente, ito ay tugon sa panginginig ng iyong kaisipan. Kapag binago mo ang dalas ng iyong isipan, nagbabago rin ang uri ng mga karanasang naakit mo. Tandaan mo, ang pagdududa ay hindi kabaligtaran ng pananampalataya, ito ang kawalan nito. At ang pananampalataya ay hindi paniniwalang walang takot, ito ay pagkilos sa kabila ng takot. Kapag sumulpot ang pagdududa, tingnan mo ito at sabihin, hindi ka na ang magpapasya para sa akin. Sapagkat nananalo lang ang pagdududa kapag sinusunod mo ito. Ang sandaling kumilos ka, iyon ang sandaling mabawi mo ang kontrol. Doon nagsisimulang magbago ang buhay mo ng tunay. Natuklasan ko ito nang magpasya akong gawin ang unang hakbang ng walang kasiguruhan, nang tanggapin kong maaaring magkamali at madapa, ngunit magpatuloy pa rin. Doon lumakas ang tiwala ko sa sarili, hindi dahil naging madali ang landas, kundi dahil ako mismo ang tumatag. Ang pagdududa ay pagsubok na naghihiwalay sa nangangarap sa tunay na tagapagtagumpay. At sa bawat desisyong kumilos ka, kahit walang katiyakan, ipinapadala mo sa universo ang malinaw na pahayag, handa na ako. At ang universo ay laging tumutugon sa mga may tapang na magpasya. Ang narinig mo ay hindi lamang pagninilay, ito ay isang makapangyarihang paalala na ang pagdududa ay hindi senyas para tumigil, kundi paanyaya para kumilos. Ang pinakamalaking hadlang ay hindi kailanman nasa labas, kundi nasa isip mo mismo. At sa sandaling magpasya kang sumulong, kahit walang katiyakan, nagsisimula mong baguhin ng lubusan ang iyong realidad. Tandaan, ang tapang ay hindi kawalan ng takot, ito ay desisyong magpatuloy sa kabila nito. At kung handa ka nang lumalim pa sa prosesong ito, ang susunod na video na nakikita mo sa screen ay susunod na hakbang sa iyong pag-akyat, isang mahalagang yugto upang maging 1% na mas mahusay kaysa sa ikaw ngayon, mas mulat, mas matatag at mas konektado sa iyong tunay na kapangyarihan. Maraming salamat sa pananatili mo rito. Lumipat ka na ngayon sa susunod na video dahil naroon ako naghihintay sa iyo at doon mo mas mauunawaan ang lahat.